Kaliwat kanan ho ngayon ang interview nitong si Congressman Toby Tiangco. Kasi nga ho, isa ho siya sa mga nagsasalita ngayon kaugnay sa 2027 national budget. Na kung saan, marami na naman daw ho silang isiningit na mga unprogram appropriation. Pero bago yan, isang like at isang subscribe. Kung sino ho tayo dyan sa mga gusto sumali sa ating community, yung join button, nandyan lang ho sa baba. Wala ho tayong maraming pag-uusapan dito sa video na to. Re-recta ho kagad tayo dito sa interview ni Ma'am Cathy Binag dito kay Congressman Toby. Bago ho pala yan, punta muna tayo dito kay Attorney Rowena Guanzon. Sinagot ho niya yung pagdawit ng pangalan niya nitong si dating Master Sergeant Orly Gutesa doon sa kanyang pag-recant, doon sa kanyang naunang testimonya diyan sa Senado. Ito, pakinggan natin itong si Attorney Bing Guanzon. Good. Maniniwala ba sa Gutesa na mag-abogado ako para sa'yo? Nako. Para sa ano? Sabi ni Gutesa, may nag-offer daw sa kanya na babae sa office daw ni Senator Marcoleta na ibigay ang number ko sa kanya kung gusto niyang tulungan ko siya sa affidavit niya. Dinamay mo pa ako? Isipin mo na lang. With my status as a retired COMELEC commissioner and a former COA commissioner, law practice for 25 years, and you see my law practice was really focused on women's rights. Isipin mo na lang, maniniwala ba sa Gutesa na mag-abogado ako para sa'yo? Para sa ano? Yeah. Will I have anything to do with Zaldico, your boss, at the time? Yan. Pero syempre, mas mabigat ang maleta, hindi ba Gutesa? Nako. Yan ang problema. Mas mabigat ang maleta, di ba, Gutesa? Natabunan ho yung impeachment nitong si Vice President Sara Duterte dito sa issue nitong si Master Sergeant Orly Gutesa. Partida. Maya po ho ang pag-press con dyan sa House of Representatives para itulak ang kanilang naratibo dyan sa impeachment ni VP Sara. Pero basta sa ating nakikita, mas may kurot pa rin ho sa ating mga kababayan yung usapin ng flood control. Kasi magkakabit yan Zaldico, Martin Romualdez, Gutesa, recantation o kung ano pa man. Konektado ho yan sa flood control. Maging ang impeachment ni VP Sara, pwede nga ho natin i-connect sa flood control. Bakit? Kaya gustong ma-impeach nitong mga politiko na to, si Vice President Sara Duterte, sa kadahilanang kung sakaling ma-impeach siya, talagang hindi na ho malalaman ng sambayan ng Pilipino kung sino nga ba ang nagnakaw sa pondo ng mga maanumalyang flood control project. Siyempre, yung boss mo ngayon, si Martin Romualdez na, my mortal enemy. Kaya sana makulong kayong dalawa. The Ombudsman should file a perjury complaint against you because the Ombudsman used Gutesa's affidavit in the plunder case of Martin Romualdez. And now he's recanting. The Ombudsman should file a perjury case against Gutesa and include him as a co-conspirator in the plunder case versus Martin Romualdez. Tingnan mo lang kung makulong mo yan, Ombudsman. Kung hindi ba yan iiyak. Gutesa is undermining the authority of the Ombudsman. The Ombudsman used his affidavit in the case against Romualdez, and now he's recanting. He's now turning around and saying na hindi siya nag-deliver ng maleta kay Martin Romualdez. Yung boss mo, si Martin Romualdez, Gutesa, mortal enemy ko yan. Makukulong din yan. Yun, maliwanag Gutesa. Yung renikant ni Gutesa, kumbaga pinasinungalingan niya yung kanyang testimonya sa Senado na kung saan sinasabi niya dinilivera niya ng mali-malitang pera itong si dating speaker, itong si dating speaker Martin Romualdez. Yun ang kanyang binawi. Ngayon, idinawit pa itong si Attorney Rowena Guanzon, kaya naman medyo bumanat siya ng konti dito. Anyway, lalabas naman ho ang katotohanan. Kung di man ngayon, sa mga susunod na panahon, abangan lang ho natin kasi hindi na para sa atin dito ang kung ano pa man. Ang gusto lang talaga natin dito sa PH Update mapanagot yung mga may kasalanan kung bakit nagkaganito ang ating bayan. Especially pagdating sa usaping flood control dahil ang bansa ho natin tayo ho ang bintana
Southeast Asia, diyan sa Pacific Ocean. 'Di ba? Lahat ng bagyo, tayo ho ang pinakaunang sumasalo. Tayo ho. Tayo ho ang pinakaunang sumasalo. Yun ang problema natin dito. Kaya kung tayo ho maya't maya ang maya't maya binabayo ng bagyo pagka pumapasok ang mga kabagyuhan dito sa bahagi na to ng mundo. Given na yun. Pagka may flood control, dapat talagang mailagay yan sa tama. Hindi nakawin, hindi isilid sa mga maleta. Hindi kung ano-anong kalokohan ang gagawin sa mga pondo na yan. Kaya naman, rerekta ho tayo dito kay Congressman Toby Chanco. Dahil pinagpaplanuhan na naman ho yung 2027 national budget. Kung yung tawagin election budget ng administrasyon itong si Marcos Jr. Susuri. Nako, Kong Toby, welcome po. Viral. Nako, salamat. Parang dati kayong magkakilala. Kung Toby, dati ba kayong magkakilala ni Miss Cathy B? Parang sila kumbaga panatag na sa isa't isa. Hindi ko alam na magkakilala sila dati kasi alam mo naman yung network pagdating sa politika, hindi ho basta-basta yan. At hindi basta-basta magkaroon ng access diyan kay Congressman Toby Chanco. Gusto ko ang interviewin yan Tatanong ko lang sa kanya gaano katotoo yung mga pumapasok na chicks sa mga opisina ng congressman sa House of Representatives. Yun lang Noon ba ang congressman itong si Eric Sylvester? Isa ba siya sa mga pinapasok? Yung lang. Good afternoon. Yes. So, good afternoon, good morning. Sa ilang parte ng mundo, kung nasan man kayo, andito po si Representative Congressman Toby Tiangco ng Navotas Lone District po. Ayan. So, kamusta na po pala ang nangyaring budget or nagaganap na budget ngayon magaganap na budget sa Kongreso? Nagsimula kami nung Monday. Opo. At may dalawang issue ako na ni-raise doon. Okay. Number one is yung budget ng House of Representatives, yung budget namin mismo. Hindi siya dumadaan sa parehong proseso na pinagdadaanan ng ibang mga ahensya. Okay. Kasi yung ibang mga ahensya, dalawang stage ang pinagdadaanan nila. Isa yung budget hearing doon sa committee, which is pre-plenary. Ibig sabihin, bago pumasok sa plenaryo. No? At pangalawa is yung sa plenaryo. Kaya question ko, dahil yung budget ng House of Representatives, diretso na sa plenaryo. Ang malaking pagkakaiba ng dalawa, dahil doon sa pre-plenary o doon sa committee, doon yung napapanood ng ating mga kababayan na ang mismong tinatanong ng mga congressman ay yung cabinet secretary. Kasi doon sa budget hearing sa committee level, pwede magsalita yung cabinet secretary. Ngayon, pagdating sa plenary, di ba hindi na pwede magsalita yung cabinet secretary, Yes, nandun lang sila sa likod, at ang sumasagot is yung vice chairman ng Committee on Appropriations na assigned to defend that budget. So bakit napakahalaga ng pre-plenary nila? Kasi sa pre-plenary, doon pinapaliwanag ng lahat ng nagpepresenta ng budget is kung paano ginastos yung previous budget, for example, this year. Papaliwanag nila kung paano nila ginastos yung 2025 budget, ano ang status ng 2026 budget na kanilang ginagastosan, at pinakamahalaga is ano ang plano at programa nila for 2027 kaya sila humihingi ng ganitong halagang budget, di ba? So, parang, para maintindihan ng ating mga kababayan, parang parang yung anak mo na magpapasukan, hihingi sa'yo ng panggastos, siyempre ang unang tatanungin mo is, paano ba ginastos yung budget ng isang taon? Allowance, sa ganon. At tapos, sa tanong mo ngayon, kamusta ba yung pag-aaral mo ngayong taong to? Ngayon, pag nasagot na yan, tsaka mo na sasabihin, sige, magpatuloy ka ng pag-aaral kasi maayos naman yung ginagawa mo. Kung hindi pumapasok yun, malamang sabihin mo, tsaka huwag ka muna walang mag-enroll, resulta. diba? Yes. So, walang resulta. So, ganun po yun. So, ang masama doon sa House, hindi na sila dumadaan sa prosesong yun. Lumalaktaw na nila. At pagdating sa plenaryo, sasabihin na lang nila, ito'y kailangan budget for 2027 without explaining paano ginastos yung 2025, paano yung ginagastos yung 2026, at ano ang plano at programa, kahit kailangan yung budget na yun. At number one yan. Number two,
napakalaki kasi na dinadagdag ng budget ng House. Doon sa proposed NEP noong 2025, 16 billion ang NEP. Pero nadagdagan ng 17 billion. So umabot ng 33 billion Yes. yung budget ng House. Ang problema pa doon, mas malaki yung dinagdag kaysa doon sa nakaraan. original. Yes. Doon sa original budget. Ngayon, pagdating sa 2026, ganun din, 16 billion, dinagdagan ng 10, so naging 26 billion. So ang lalaki lalaki ng ng halaga eh, di ba? So dapat ipaliwanag yan sa pre-plenary, doon sa committee level. Pero ayaw nila. Yun nga. So, kulang talaga po tayo sa transparency. Yes. Cathy, and di ba kung ayaw natin ng corruption, Opo. dalawang bagay ang mahalaga. Accountability, pero hindi mangyayari accountability kung walang transparency. So lahat ng bagay, kung lalabanan natin yung corruption, dapat magsimula sa transparency para we can hold these people accountable, tsaka natin malilimit o mahihinto yung corruption. Kaya lang doon pala sa transparency, ayaw nila maging fully transparent doon sa budget mismo namin as House of Representatives. Pero gusto nila yung ibang mga ehensya sumunod sa prosesong gano'n. So may double standards. Yes. Diba? Double Ibig sabihin, standard, yun dapat eh. pareho ang pamantayan sa sarili namin at doon sa mga humihingi ng budget na maaprubahan doon sa House of Representatives. At dapat mas more nga. Na Hindi, mas tama ka. I mean, at the responsible. very least, dapat pantay. Pero since kami ang nag-a-approve, Yeah. para mas mataas yung moral authority mo, dapat walang double standards. Yes, tama naman po. Kasi po, 'di ba yun nga yung nagiging yung nagiging problema sa NEP kasi walang documents, no? Hindi nila paano niyo yan ino-audit? Wala talaga. Hindi, yun nga eh. Kaya napakahalaga. Yeah. Kasi yung NEP, libro siya na puro numero. Opo. Puro numero. Walang explanation ng mga programa, proyekto. So kaya napakahalaga ng pre-plenary budget dahil magpipresenta Yun yung talaga magpipresent lahat. yung mga secretary doon sa kanilang mga nagawa noong nakaraang taon, yung ginagawa sa kasalukuyang taon, at yung mga plano nila para sa ating mga kababayan, kaya kailangan nilang gumastos ng ganitong halaga. Oh, wow. So kaya dyan po din, Kong Toby, pumapasok yung mga insertions. Hindi, ang later Hindi on pa pa na yun. yun. Later on pa yun. Later Sa on BICAM pa pa yun. yun. Okay, BICAM sa pa yun. BICAM Medyo, pa yun. medyo huli pa yun sa okay. proseso. Ito na, nandito pa lang tayo sa step 1. Okay. So ngayon po, pagkatapos yan, ano ho yung susunod na ginagawa ninyo? Kung kunwari, yung sa NEP, paano ho yan, kunwari na pag-uusapan, na aprubahan, tas bago pumunta siya ng BICAM, bago siya So ganito po yan. Ang mangyayari pagkatapos ng number 1 step, no? Committee hearing, budget Yes. briefing. Okay. Number 2 step is yung plenary. Okay? Number 3 step is yung amendments, proposed amendments. Na dati nakatago yung amendments sa small committee. Ngayon, last year, simula nung pinilit natin, ako yung nagpumilit dyan na dapat yes. walang small committee, ipropropose yung amendments sa plenaryo. Okay. Pagkatapos ng amendment, pagbobotohan niya ng second reading. Pagkatapos ng second reading, pagbobotohan ng third reading. Okay. At yung resulta nun, yung maa-approvahang version, ang tawag po doon is House General Appropriations Bill. HGAB for short. Yes. Pagkatapos ng HGAB, magpapasa rin yung Senate ng kanilang version. Yung Senate General Appropriations Bill. Yes. No? Since hindi naman siya magiging pareho, lahat naman ng batas na pinapasa na hindi pareho, kailangan dumaan sa BICAM. So kung ano yung mga bagay na magkakaiba, yun ang i-reconcile ng House panel at saka ng Senate panel para mag-agree sila kung ano yung magiging final version ng General Appropriations Bill. Ngayon, pag yung General Appropriations Bill na finalize ng dalawa at nagkasundo sila na yung mga hindi pinagkakasunduan ay mapagtugma nila, yun naman ang papadala sa Malacanang para pirmahan ng Presidente at siya ang magiging General Appropriations Act. Yun po. Okay. So mahaba po yung proseso niya. So yung BICAM, papasok siya, yung bicameral committee. Iyan yung maliliit na grupo like yung House of I think Representatives. 11 yata sa House, 11 yata sa Senate. Hindi ko sure yung number kasi never ako naging BICAM eh. So pag More or after less. na, ano una BICAM? Hindi, BICAM muna, Okay, then BICAM muna. Opo. Pag nag-agree sila, yun ang magiging General Appropriations Yun ang Bill. magagaan. Okay. Pag napirmahan na ng Presidente, tsaka pa lang siya magiging General Appropriations General Act. Appropriation. Ayan mga kababayan, kaya Ay, tayo nagtatanong, Bill, tapos pagka napirma na, General Appropriation Act.
Pagkatapos ng BICAM, magiging bill. Pag naging bill, magiging act na siya. Doon na nila ipapasok yung doon na nila isasagawa yung mga act nila na hindi kaaya-aya. Para at least matuto tayo bilang mamamayang Pilipino at nagpapasalamat tayo kay Kong Toby Tiangco na nagpapaliwanag dito. Yes. So, after nun, yung GAA, sino ho talaga yung nagdidesisyon dyan na para maaprubahan? Kasi ang dalawa yan yung House Speaker at Senate President usually. Hindi, ganito. Yung GAA, okay, pag naging General Appropriations Bill siya na dumaan na Yes sa BICAM. po. Dahil sa BICAM. Okay. Nandun na yung mga unprogrammed appropriation. Doon na nila pinalobo yung budget ng House of Representatives. Linawin ho natin ha. Hindi ho nila pinapalobo ang budget ng House of Representatives pagka nandun pa siya sa mga mga committee o dyan sa House of Representatives o nasa Senado pa. Pagka nag-usap-usap na sila, kumbaga i-consolidate na nila yung mga gagawin nilang kabalbalan sa budget doon sa BICAM. Di ba? Dati, close BICAM. Inopen nila yung BICAM. Ganon din ang nangyari. Marami pa rin nakawan. Okay? Kumbaga yung BICAM na yan, dyan ho nila pinapasok yung mga kabuktutan sa budget taon-taon. Oh. Kaya di ba gusto nila bantayin natin budget? Kahit anong bantay ho natin. Paiikutan at pag-iikutan nila yan kasi nga yung sistema rigged. Yung sistema ay paborable sa mga magnanakaw, kurakot na government official. So kung gusto ho natin umayos itong sistema na to, ayusin ho natin na sistema. Kasi kahit ano pang pag-aaminda, ano pang live stream, o kung ano pang kabalbalan dyan na gawin nila, hindi ho aayos. Mula budgeting, implementation, di ba? Kung ano man gagawin nila sa bansa na to, hindi ho magiging maayos kasi doon pa lang sistema, kurakot na. Malungkot po man hong sabihin sa inyo na walang amendment, walang batas ang makakagamot sa problema ng sistema na to. Okay? Ang sistema natin ay pinahihintulutan ng mga politikong magnanakaw para lalong magnakaw. Yun ho yun. Pupunta siya sa presidente. Okay. Yung presidente now can check whether meron siyang ayaw na items, pwede niyang i-line item veto. Yun yung ginawa last budget na may mga items doon, tinanggal niya. Nasabihin niya, ito, hindi dapat, bago niya pirmahan. Ngayon, pag napirmahan na niya, magiging General Appropriations Act. Pag naging General Appropriations Act, yun ay i-implement ng gobyerno, ng mga proyekto. Ngayon, kasi, meron kasing sinasabi sila na, katulad nito, kasi I did some research na may mga, yung NEP kasi, na hindi dokumentado, ginagamit umano ng proponent o mga maimpluwensyang opisyal para sa kanilang kapangyarihan upang hikayatin mga opisyal ng DPWH. Dati yun. Yung Ngayon, dati hindi kasi, na. dati alam ko, ngayon titignan natin kung ginagawa pa o Nag-iingat na hindi. Yeah. Hindi, dati kasi, di ba, ang ginagawa ni Saldico is, yung NEP pa lang, sinisingit, okay, for example, Yeah. may contractor na lapit Ayan. kay Saldico. Sabihin niya, Kong Saldi, gusto kong magkaroon ng 1 billion worth of projects. Yeah. Okay. So, ang gagawin niya, ililista niya yung mga proyekto. Yung mga proyektong yon, ibibigay niya kay Saldico para maipasok. Ang first attempt kasi na maipasok dyan is Yeah. yung NEP. So, pag nasingit sa NEP, nalabas yung proyekto, ikaw na contractor, magbabayad ka ng 20%. So, kunyari, nabigyan ka ng worth 1 billion worth of projects, bayad ka ng 200 million. Basta't okay. lumabas yun doon. Yes. So, doon nagsimula yung corruption. So, yung corruption, ito, ibang klaseng corruption to dahil hindi na iniintay na ma-implement yung proyekto, hindi na iniintay na mabid yung proyekto, basta't lumabas yung proyekto doon sa NEP o lumabas later on sa GAA o sa HGAB, bayad ka na ng 20% ko. So kaya tinatawag yung undocumented at informal o wish list na mga something like that. Lahat naman may wish list. Ang problema kung yung wish list binabayaran, na binibenta. Because I see. yung wish list should be the projects na makakabuti sa ating Sa bayan. mga kababayan. Yes. Kaya siya napasok doon sa budget. Hindi pa pwedeng napasok siya sa budget dahil may bumili
ng halaga at siya yung namili ng Kung proyekto saan. Okay. na wala naman doon sa priority plans and programs ng gobyerno. Kasi Kasi yung priority plan, tuloy natin si Kong. alam mo, mahirap na proseso yan eh. Kung talagang susundin yung proseso, dapat dadaan muna siya sa Municipal Development Council. Correct. Tapos dadaan sa Regional Development Council. Correct. Tsaka pa lang siya mapapasok doon sa NEP. Pero yung iba nga, pag binenta, siyempre hindi na siya dumadaan doon sa So, sa parang regional bahala na. Yes, palusot na lang. Wow. Grabe, no? So, ganun dati. So, okay. tignan natin kung... Kung makakalusot pa rin yan. Or magkakaroon pa rin. Hindi, but it all starts with transparency. Yun, tama. So sana po kung magkaroon talaga ng transparency Yes, na we this hope so. time, no? Kasi nakakalungkot, especially nung nakaraang, mga bagyo, nakita naman natin, napakadaming naging biktima ng baha. Yes. At talagang yung Panginoon na nagpapakita sa atin na, Yan. di ba, hindi mo tuloy-tuloy yung ulan for Yes po. 12 for 14 days. days. Kala ko magpo-40 days, parang sa Bible, di po ba? Ngayon, Hindi, pero isingit ko lang, at least Yeah. doon sa Navotas, medyo Oo nga eh. okay Diba kami. usually po yung sa inyo dapat Hindi, mas kami ano expected na mabaha, diba? because Pero we are hindi. below sea level. Yes, that's true. So, pinakita lang natin na ayos yung paggastos ng Yes. pera ng gobyerno. Yun nga eh, kasi I was thinking, wala akong nakita talagang masyado Wala. sa inyo, no? Wala. Ang nakakagulat, yung mga unexpected places, yung pa yung matindi binaha, even Makati. Yes. So, Binaha. pero I mean, to be realistic, ang flood control project kasi madaming components. And sa totoo lang, lahat ng components have to work. Pag may isang nasira, nagkakabaha. Yes. So all of these things have to work Kaya at the same time. no? Konektado Oo, lahat eh. Domino effect Yes, no? tama ka. So especially now, yung drainage system natin is not really good, no? That's also isa rin. Yung drainage, first of all, yung sa Navotas kasi, ang ginawa namin, like 7 years ago, na-realize namin na yung drainage systems designed long time ago, hindi na siya applicable kasi because of global warming. Mas malalakas na yung mga ulan. Yes. So yung ginawa namin sa Navotas, yung mga kalsada, naglagay kami ng malalaking box culvert doon. Malalaking kanal, siguro 2 meters by almost 2 meters. So instead na yung tubig na sa ibabaw ng kalsada, doon siya nakatago sa ilalim ng kalsada habang hinihigop siya ng pumping station para matapon doon sa Yeah, ilog. parang sa ibang bansa. ganun Yes, di ba sila. sinasabi nila dapat magkaroon ng rain catchment area. Pero wala kaming open space. Oo. So wala kaming park na paglalagyan ng, Wala na. ng Wala nang lugar. catchment area sa Oo. sa ilalim. So ang ginawa namin, yung mismong mga kalsada, yun yung catchment area namin. Oh, how nice. Ngayon, Kong Toby, kasi sinasabi mo, no, na dapat maging transparent tayo para maging accountable yung ating mga leader dito sa Yes. ating bansa. Ano ho yung idea or suggestion nyo para magawa to? Meron Hindi, ho ba talagang- para yung pagiging transparent, para yung maging bukas ang komunikasyon ng bawat ahensya? Number 1 talaga sa budget hearing. No? Number 2, yung isang panukala ko last time na ayaw na naman nila is, for example, ikaw, Kathy, gusto mo makita yung mga proyekto para sa distrito kung saan ka nakatira. Yes. Hanapin mo doon sa NEP. Ang hirap hanapin. So gusto ko maging madali para sa mga kababayan natin Yan. na pag sinearch nila, for example, Navotas, Lone District of Navotas, Yeah. naka-itemize siya magkano ang budget ng Lone District of Navotas at ano yung mga proyekto. Ginawa. Oh, Para mga makikita. proyekto. Yes. Oo. Ayaw nilang gawin ganun. Gusto nila, tignan ng mga residente doon sa NEP, yung NEP is 722 pages. Yung DPWH lang. Oh, So, ibig wow. sabihin, kung isang Namotenyo, maghahanap siya ng budget for Navotas lang, kailangan niya pagdaanan yung 722 pages. Grabe naman, kawawa naman pinapahirapan. yung... Oo. I mean, nahandoon nga, pero the fact na ayaw mong padaliin doon sa Yes. tao, Para ibig hindi na sabihin- i-check. Hindi, para mag-give up na lang sila, Yes, di ba? correct, Naku, correct. hirap naman ito. Oo, may Oo, ganyan diba? pa. Dapat dapat yung pagsisilbi natin yung sa bayan and sa kapwa nating Pilipino bilang mga leaders, sabi mo nga, tama po yung suggestion nyo, is mas mapadali. Isang type lang. Yes, yes. Navotas. Tama. Navotas. Lalabas lahat Opo. ng project Ganun nun, di ba? lang, oh. Simple. Opo. Huwag naman yung papabasahin natin sila ng ganyan kakapal na libro tapos sila maghahanap. Yeah. Ngayon, pag-usapan po Dapat nga, no, dapat mayroon ng website yung ang tawag dito, yung National Expenditure Program. Doon pa lang sa NEP eh.
NEP pa lang, executive, yung mga gusto nilang mga pondo na maipasa ng Kongreso, doon pa lang sa NEP. NEP pa lang ha, hindi pa BICAM. So matatrack natin from NEP, from National Expenditure Program, pag-uusapan dyan sa committee level, pupunta ng bicameral conference committee. Doon pa lang matatrack na ng ating mga kababayan kung anong nangyayari. Tapos merong chart doon, meron mga graph na kung saan yung mga allocated na pondo dito, bumababa dito naman sa isang portion ng tumataas. Dapat merong ganun ng Pilipinas. Ano ba yan? Ang dali lang naman noon. Ang dami natin magagaling dyan sa DICT, ba't hindi natin gawin yun? Yung pagbukas mo sa sa website, NEP, 2027, pag pindot mo sa healthcare, makikita mo saan allocated sa gamot, sa dialysis, sa cancer, ayuda, di ba? Makikita mo doon. Pag nagpunta ka sa flood control, pindutin mo yung flood control. Pindutin mo yung region. Pindutin mo yung district. Yung makikita mo talaga may breakdown. At yung meron siyang kabuuan ng pie ng total budget natin dito sa taon na to. Tapos merong visual representation kung gaano kalaki sa ayuda, sa ganito. Para makita ng mga kababayan natin. Para tayo lahat sangkot, di ba? Natin kasi nabasa ko yung reklamo sa ombudsman. Sabi nila, may malalaking alokasyon na naipapasok or insertion nga. Yung mga panahon ng deliberasyon ng Kongreso sa BICAM. So, madalas po na yun ang yugtong ito dahil sa kawalan ng transparency. Ngayon Yes. po, sa tingin niyo po ba this time, mataas po ba ang pananalig niyo na this time because of everything that na nangyari po sa ating ng nakaraan, natuto na po ang Kongreso at talaga naman po bang magiging transparent na sila at willing silang gawin yan? Hindi, okay. Based sa inyo, kasi kayo huy na sa loob. Hindi, okay. Doon sa BICAM, ginawa nilang open, di ba? Dati hindi natin napapanood yung BICAM, Yes, ginawa yes. nila napapanood natin, di ba? Pero yun Pagka nakita ho natin yung NEP, subukan kong mag-publish ng website. Subukan ko kung kaya ko matrabaho yun pero ipapa-AI mo lang naman yun Kumbaga, i-feed mo lahat sa AI tapos gawa tayo ng website, i-share natin sa mga kababayan natin, tapos itatrack natin yung pag-iiba-iba. Subukan ko, hindi ko pinapangako Subukan ko kung kakayanin ko. Kung merong gustong tumulong, tulungan niyo ako. Para makita ng mga kababayan natin, yung pinasang NEP, yung galing executive, National Expenditure National Expenditure Program, ba? Ilagay natin doon kung ano yung gustong mangyari ng executive, kung saan naka-allocate lahat ng pera, kung saan gusto nilang idala yung mga pera, tapos itatrack natin yon. Merong NEP dito, merong usapin sa plenary level, ang tawag dito, sa committee level, pagpunta ng plenaryo, pagpunta ng BICAM, matatrack natin kung ano nangyari sa pera, kung paano nagpaikot-ikot, napunta dito, napunta dyan, hinugot dito, pinalaki to, bumaba siyang distrito, tumaas to, tapos merong graph kada district, region, di ba? Bumababa dito, tumataas dito. Kasi hindi pwedeng buwasan. Kung 100 pesos ang budget natin sa 2027, pwede siyang bumaba pero hindi siya pwedeng tumaas. Kasi hindi ho natin wala hong ganun. Sa pagkakaalam ko hindi pwedeng tumaas, pero pwedeng bumaba. Di ba? Yung pagtaas hindi pwede. Kung ano yung binigay, kaya hindi nila malaman kung saan nila dapat dito babaan natin ng konti dito sa healthcare. Taasan natin sa flood control, lagay natin sa ang program appropriation. Ganun ginagawa nila. Gina-juggle nila yung mga budget para mailagay doon sa lugar na kung saan madali nilang nakawin. Sana merong tutulong sa atin kasi mahirap din gawin yun Meron ba magaling dyan? Meron bang magaling sa website dyan yung Subukan kong gawin. Kung wala akong ginagawa. Tatanong tayo kung meron tayo makukuha ng NEP. Yung naka-PDF na tapos ipid natin sa AI. Gawin natin. pa rin ang tanong ko. If you want transparency, you have to be transparent every step of the way. Of the way. Hindi pa pwedeng, hindi tayo transparent, pero sa dulo naman, transparent Hindi pa pwedeng ganun. Hindi pa pwedeng selective Dapat lahat ng pinagdaanan ng budget maging transparent. So kaya nga, pinipili ko,
na yung sa House of Representatives na budget, maging transparent tayo. Because let's give an example. What if 3-5 years from now, may natuklasan corruption doon? Yes. Sino sisihin? Kami rin, di ba? Tama. So bakit ayaw natin busisiin ng mabuti? Kasi later on, pag may nakalusot dyan, lahat tayo masisisi. Damay, which is what's happening now. Di ba? Diba? Nasa airport ako. Yun nga ang DPWH, sinasabi na ng mga congressman, hindi DPWH yan, hindi naman kami Yes. yan. Itong budget ng House, ano sasabihin natin? Hindi na pwede sabihin Yes. DPWH yan o ibang ahensya yan. Kasi kami dapat ang nagbusisi ng budget na Walang yun. lusot sa dami niya. Yes, diba? yes. Yun Kung yung gagawin ng mabuti yung trabaho. oo. So basically, you were saying na, okay, transparent tayo sa BICAM, pero merong mga bagay-bagay na parang hindi transparent Yes, yes. along the way. Yes, So, katulad yung sa House, di ba? Opo. Ngayon, yung sinasabing natin doon sa per district budget, nahandun nga, pero mahihirapan yung tao. Sino naman sino kayo magtsatsaga na Oo, tama. ang gusto residente ka ng nabotas, ang gusto mo lang malaman ano yung papagawa. Pagdadaanan mo ba yung 722 pages na ang liit-liit ng font 8 yata yun, o font 10? Parang ayaw talaga pabasa. Halatang-halata naman kayo, di ba? Di ba? Oo. So, kasi maganda naman yun na at least kahit papano yung BICAM naging open. Kasi dati tinatawag siyang black box eh. Yes. So na hindi mo siya But pwede the problem there is it became open after the corruption. Exactly, yun Ang nga. gusto natin dito, maging transparent para hindi na umabot sa punto Yeah. na magkakaroon ng corruption. Iintayin pa ba natin yung corruption sa House? Saka na naman Saka tayo. natin sasabihin, ay, ganito pala dapat ginawa natin. Parang nangyayari ngayon, selective nga. O sige, transparent tayo sa BICAM, pero in between may itatago pa rin. Yun ang problema. So eventually, pag nagka-problema, lulusot, paano mo lulusutan? yun ang sasabihin nila na, Diba? Paano mo i-explain? So, whoever did that, sila dapat yung responsible. Yes, Who correct. decided it. Correct. Di po ba? So, marami yung kasing ngayon, marami yung kasing nakaraang budget, mga kickbacks, yung DPWH, mga secret deal, under the table. So, kung kayo po, sa nangyari, dahil kayo kitang-kita nyo at matagal na rin po kayo naging congressman, no? Ano ho ang solusyon na suggest nyo sa Kongreso para, di ba, may narinig nga ako when I was in the airport, may narinig ako na parang may kamag-anak siyang congressman. Sabi daw ng congressman, ng kamag-anak niya, ngayon lang ako naging congressman na nahihiya ako. Kasi kahit wala kayong katulad nyo, wala kayong kasalanan, damay Kaya lahat. naman ho ako talaga. hindi ako nahiya maging congressman. Hindi. Kung wala kang kasalanan, okay, pagpalagay natin, vocal ka, hindi ka nahihiya. Pero yung iba mga congressman, dahil nga hindi sila pwedeng maging vocal kasi wala naman silang impluwensya kagaya ni Toby Tiangco. Wala naman silang impluwensya kagaya ni Egay Rice. Di ba? Hindi sila pwedeng magpaka-Toby Tiangco kasi bukas makalawa, kulong sila. Diba? Nakukuha niyo ba? Kaya malakas ang loob nitong si Toby Tiangco, hindi siya pwedeng basta-basta ikulong. Maghahalo ang bala sa tinalupan. May mga Wala ganun, naman akong... wala kang kasalanan. Sila lang oo. yun, di ba? So Sila parang, lang yun. yung parang naano sila na, kasi because of what other congressmen No, but did. you know, if that is their stand, they have to be blamed also partially. Yes, Kasi tama naman. ayaw nila, okay, alam nila may kalokohan. Ayaw nila magsalita. Exactly. Di ba? So, kung ganun na nagiging impression ng tao, it's because nananahimik kayo doon sa mga nangyayari. Kalokohan. Di ba? Actually, hindi ko nga maintindihan, Kong Toby, no? Katulad ninyo, marami rin naman kayong kaibigan dyan. Bakit ho natatakot ang mga kongresistang magsalita? Kunwari, ako ganito na lang kasimple. Ang Pilipino, mapagpatawad, basta't maging totoo ka. Yes. Di po ba? Kung may kasalanan ka, katulad ng sinasabi nila na yung iba na iniipit, hindi binibigyan ng budget, kaya kailangan nilang manahimik, or ginamit lang para daanan yung distrito nila para daanan ng pondo. Daanan. Yun Di po tinatawag ba? nila, yan ang tinatawag nilang either sagasa o parking. Yes. Sagasa, Oo. pag hindi ka Wala lang. kinausap, Yes, diretso. parking pag kinausap ka. Kinausap ka. Oo. So,
Sana, katulad yan, darating na malapit na ang 2028, no? Patapos na ang taon ulit, Yes. 2027 na. Ang bilis ng panahon. Oo, mabilis ang panahon. So sana sa ngayon pa lang, end of the year, magsalita na sila na, patawarin niyo ako kasi gusto ko, kasi dalawa yan eh. Ako, in a way, naiintindihan ko na especially mga walang pera talaga. Eh kayo, may pang-abono kayo. Hindi kahit naman, paano. hindi naman, hindi naman, Kahit hindi naman. paano. Hindi naman, No, hindi so, naman. sila, nahihirapan sila kasi hindi sila makapag-deliver. Kasi wala Hindi, silang... I accept that, no? I Yeah. accept that. I accept the political reality na kasi yun ang problema eh. Iniisip nila pag nagsalita sila is baka balikan sila. At mahirap talagang, mahirap, no? Pinagdaanan ko to in the past. Yung pag hindi ka kakampi ng administrasyon, mahirap talaga. Because hindi lang ikaw yung pinapahirapan. Pati yung constituent. Yung constituents mo, no? Yeah. For example, kung yung mga constituents mo ay hindi makakuha ng guarantee letters, masakit yun para sa Yes. sa congressman because makikita mo, yung ibang distrito, natutulungan niya yung mga kababayan niya may sakit. Pero ikaw mismo na congressman, parang ang sakit na pag lumapit sa iyo yung... Wala yung- kang maibigay. Walang maibigay na guarantee. Yung guarantee letter sa akin yun yung pinaka-importante. Because yun... Correct. Medicine and Yun talagang nasa ospital. Yes po. So, at alam naman natin, kahit yung may kaya, minsan nauubos yung ipon Yes, dahil exactly. sa pag Sa na-ospital, no? pag-ospital. Paano pa yung mahihirap nating kababayan? So, alam ko yung naiisip nila, no? Pero dapat na naman isipin nila dalawang bagay. Number one, wala naman silang ginagawang masama. Exactly. Diba? Gusto lang nila maiayos yung sistema. Number two, lahat ng mga nakikipag-usap sa akin, pag kinakausap kasi ako na, okay yan yung ginagawa mo, kaya lang, tahimik na lang kami kasi baka pag-initan kami, di ba? Ang sagot ko dyan is, Mali yun eh. mapapag-initan tayo habang konti tayo. Exactly. Pero pag mas marami tayo na gusto ng tama, imposible naman, Yes. mahirap pag-initan yung madami. So, Yes. magtiwala lang kayo na mas marami tayong may gusto na gawin yung tama. Tama. Exactly. Di ba? At kaya kayo binoto. Hindi, Kasi pag hindi ka naniniwala yung magtitiwala mga tao na marami sa atin gustong gumawa ng tama, ganyan na magiging System. problema mo. Yes, And yes. later on, ikaw din masisisi. Di ba? So, I mean, syempre, I know it's difficult. That's why patient ako mag-explain sa kanila. Kasi Yes. pagkatapos kong mag-question, madami naman sumasabi, okay yan, kaya lang tahimik lang kami. Kayo nang bahala. Well, ako kasi, sa akin kasi, Kong Toby, ano ako eh, nung nangangampanya ka at tumatakbo ka, ang dami mong pinangako sa tao. Yes. Na dapat ang loyalty ng bawat politiko ay sa mamamayang Pilipino, hindi sa iisang tao lang. Yes, At correct. I think you said that one time also. Yeah, but na your the problem loyalty is, will not- madami din silang pinangako na tutulong sa mga Yes. kababayan, di ba? Oh, kaso Marami rin hindi- silang pinangako na gagawin proyekto. Pag naipit ka, lahat yun mawawala. So, ang sisisihin nung I'm not defending them. Yes, Ang yes. sinasabi ko lang, yung mga nananahimik, ang sisisihin ng kanilang mga constituents, sila hindi naman yung nang ipit Yun ang problema Kaso ang problema doon, Kong Toby, kasi nga hindi sila nagsasalita. Yun ang problema. Diba? Ngayon, pag magsalita sila na pagpasensya, live or whatever, na pasensya na kayo kasi iniipit po tayo, di ba mas maintindihan sila ng kanilang constituent at iboboto sila. Ngayon, paano ko kayo iboboto? Ako ganon. I mean, in the past, there are so many times na hindi ko kakampi ang administrasyon. Sinasabi ko sa mga kababayan, Yes. pasensya na po. Oo, Medyo iniipit tayo. Hindi tayo kakampi. Dahil sasabi ko exact instant. Yes. Kasi Yung sa totoo. tingin ko, mali ito. Nanindigan ako. Syempre, kung nanindigan kami, may hindi lang ako yung Yes. naparusahan. Pati kayo, pasensya na po. I mean, doon Mas confident ako. maintindihan ka nila. Doon Oo. confident ako. Yes. Maintindihan basta't sabihin na yung Honest. totoo. Yun nga, yung doon mo ulit pumapasok yung transparency. Kasi I've been through that a lot of times. Ganon. Yeah. Explain lang. So, yun na nga yun eh. Ako naniniwala rin ako doon. Kasi nakikita naman ng tao kung gaano ka-agresibo yung nangyayari right now, no? No, it's not specific to any Yeah, administration. yes, Sinasabi ko, ang problema sa atin, this has been, parang nakasanayan na yan Cycle na. Oo, cycle na Yeah. yan. Pag hindi ka kakampi ng administrasyon, medyo
Siyempre, mahirap talaga humingi ng extra. Mas konti yung madadala mo sa distrito. Actually, unfair yan eh. Kasi binoto kayo. Yes, we know it's unfair, but the Diba? reality is But hindi, in reality, it's really matagal happening. nang iba yung dapat, iba yung realidad eh. Sabi nga nila, yung dapat, nararapat at hindi dapat, 'di ba? Okay. Ang hirap po, no? So, sa tingin nyo, saan tayo patutungo pag ganito yung yun nga, sabi nyo nga, nananawagan ka or kinakausap mo yung kapwa congressman. Hindi, silang kumakausap sa akin, Sila papatago na. pag ano, okay yan. Pero kami tatahimik na, ikaw nang bahala. Nako, so Baka ngayon, mapag-initan kami. paano ho yan sa mga kababayan, sa mga ating congressman? Kayo po ba'y ready sa darating na eleksyon na karamihan sa aming mamamayang Pilipino gusto namin naninindigan kayo at tumatayo para sa atin. May budget o wala. Kasi mas para malinis natin ang sistema ng korupsyon sa ating, sa ating bansa is kailangan dumami po kayo, katulad ni Kong Toby, na manindigan kahit wala akong budget ngayon, pero sa susunod, 3 taon. Pero mahirap mahirap. I know, pero mahirap mangampanya ng sabi nga, wala ka na itutulong sa ating mga bayan. Kaso Kong Toby, maybe it's so easy for me to say because I'm not in your position. But I believe naman na kapag talagang, parang ikaw, pag nasa tama po kayo, talagang yung constituent nyo rin po mismo ay maiintindihan. Tama ka. Tama ka doon. Tama ka doon. And leadership is always by example di ba? Yes, opo. If papakita mo sa kanila na kailangan kong panindigan to dahil ito yung tama, magtiwala ka na gagawin din nila ang tama, lalo na pagdating sa eleksyon. Ako, yan lang prinsipyo Yes, ko tama. Pag pinakita mo sa kanila na pinanindigan mo yung tama, maninindigan din silang gawin ng tama. Correct. Kasi magiging parte ka na rin ng sistema eh. Pag gano'n hindi na magbabago talaga kung walang mag-uumpisa. Kahit parang, alam niyo, Kong Toby, yung ginagawa niyo, kahit sabihin mong Ayun na nga mga kababayan, napakaganda ng interview nitong si Ma'am Cathy dito kay Congressman Toby Tiangco. Punta lang ako kayo sa DZAR 1026 News para mapanood ang kabuuan ng interview na yan. So Luis, maraming salamat po sa pag-support sa page. Mag-ingat po kayo lahat. Manal natin Pilipinas. Maraming salamat mga kababayan.